Pinalaga ni Senador Ping Lacson ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagkakaroon pa rin umano ng pork sa 2026 national budget. Gayun din ang pagbabawal umano ng mga senador na banggitin si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May unang balita si Mav Gonzales. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Pumalag din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Yung baka nire-refer niya yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Eh, siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Kasi babalik sa iyo yun. Ang ganitong anyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na tahasang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko masasagot yun kasi hindi nangyayari sa Senate yun eh. Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Chanco saka sina Congressman Erice. Kung meron silang pamamaraan na ganoon doon, eh sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Napaka-unparliamentary naman noon. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Nilahad din ni Lacson na may 2.5 billion pesos na allocables si Senadora Marcos sa 2025 National Expenditure Program. Base raw yan sa natanggap niyang mga dokumento mula sa kampo ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakalusot daw ito sa 2025 General Appropriations Act at isiningit sa pamamagitan ng BICAM. Nag-iingay daw ang senadora dahil sa pagkaroon umano ng pork sa 2026 budget, gayong may pork din siya noong 2025. Sagot naman ng senadora, ang mga allocable na sinasabi ni Lacson wishlist anya na mula sa DPWH Central Office. Wala rin siyang natanggap mula rito, maging sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Robin Padilla dahil for later release daw ang mga ito.